Praise the Lord. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. At isa pong karangalan na magbahagi ng salita ng Panginoon. Bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Maraming salamat, Ama, sa iyong presensya, sa kalagitnaan ng bawat isa sa amin, pati na rin po ang mga nanonood online, O God, dito sa programang ito. Dalangin namin, Panginoon, na panghawakan mo ang buhay ng bawat isa. As we surrender our hearts, minds, and whole being unto you, O God, may you intervene, Holy Spirit, that as we listen to your word tonight, O God, it will give life, Lord, to each and every one of us. Buhay, Panginoon, na gagamitin namin na mamuhay para sa ganun ay paglingkuran ka namin, O Diyos. And Lord, I claim that this evening, O God, will be fruitful and victorious. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Mulit-muli po, magandang gabi. At maraming salamat po sa pagkakataon ito. I thank you, Bishop Evelyn here in Hong Kong, and also the pastors here. Lahat po ng mga kasamahan na naglilingkod sa Panginoon. Kayo din po nanonood online. We praise the Lord for this privilege. At ako din po ay isang privilege na isang kapatid na magbahagi ng salita ng Panginoon sa gabing ito. At ang gusto ko pong ibahagi ay hindi po bago, pero naniniwala ako na ito po ay kailangan natin gawin, dahil hindi po natin gagawin, hindi po tayo makakarating sa kalangitan. Ang title ng aking ibabahagi is The Fear of the Lord. Amen? The Fear of the Lord. Sa pamagat pa lamang niya ay alam na natin kung ano ang ibig sabihin. But gusto ko pong ibahagi at paalalahanan po ang bawat isa, dahil actually sa mundong ating kinaroroonan, dalawang klase ang fear. There's the fear of the Lord at saka there's demonic fear. Yeah? Pero ang pauna po nating babasahin sa gabing ito ay makikita po natin sa Proverbs chapter 14 verse 26 to 27. Ang sabi dito, "He who fears the Lord has a secure fortress, and for his children it will be a refuge. The fear of the Lord is a fountain of life, turning a man from the snares of death." Medyo mas maintindihan po natin sa Tagalog. Ang sabi po is, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, ang dulot nito ay kapayapaan na may hatid na katatagan sa buong sambayanan. So, ibig sabihin, yung refuge na ino-offer po or bunga ng paglugod natin sa Panginoon or pagsunod natin sa Panginoon is hindi lamang po tayo ang mabebenepisyuhan, kundi pati na rin po ang ating pamilya at mahal sa buhay. Nasabi din sa verse 27, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay. Ito yung sinasabi natin na fountain of life. At ang taong mayroon nito ay malayo sa bitag ng kamatayan. Di po ba napakaganda? At ang pangalawang iskripto sa gabing ito ay makikita din natin sa Psalms chapter 34, verse 7 to 10. Ang sabi is, "The angel of the Lord encamps around those who fear Him, and He delivers them." Ito rin po ay isang kabilang na rin po sa pangako ng Panginoon. In verse 8, "Taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who takes refuge in Him. Fear the Lord, you His saints, for those who fear Him lack nothing." Amen? So, ayun po. Dahil marami pong tao sa mundong ito na they are going through a lot of kinds of fear. Sabi ko nga kanina sa pauna pa lang natin na dalawa pong klase ang pagkatakot. Merong fear of the Lord at demonic fear. At banggitin po natin una yung demonic fear. Ito po yung parang maraming tao po na natatakot kung ano ang mangyayari sa kanilang kinabukasan. They are fearful about their future. Is afraid of the future. Kaya minsan ang lahi na sa
isip nila is that magtrabaho, magtrabaho, mag-ipon ng mag-ipon. Amen, para sa pamilya, para sa mga anak. Di ba? Dahil hindi natin nga alam ang mangyayari kinabukasan. At hindi naman po masama, which is hindi naman po masama ang mag-ipon at magtrabaho. Pero minsan po kasi ang masama dito is that nababaliwala po ang Panginoon. Dahil sa concern natin, yung mentality kasi natin is that what's gonna happen tomorrow? Di po ba ganon? Yun po. Kaya sabi ko nga hindi naman po masama ang magtrabaho at mag-ipon. Kaso lamang po kapag napapabayaan na po natin ang ating paglilingkod sa Panginoon, doon na po nagiging masama. Amen? Meron din tayong tinatawag na fear of heights, di ba? May fear of darkness, mga ganon, yung mga common na But actually, that's a spirit kasi kapag sasabihin natin fear of darkness, bakit? Dahil may multo, parang ganon, There's fear of man. Kunyari kapag yung boss mo, ay natatakot ka kasi authoritarian, parang ganon. Minsan din, mayroon tayong tinatawag na fear of calamities. At saka kapag may rumor of wars, natatakot tayo, nag-aalala tayo, ganon. There's worry. Ang mga ito po ay masasabi natin na takot na nanggagaling sa kaaway kasi ang sabi sa salita ng Panginoon is that hindi po sana tayo dapat matakot. God does not want us to be fearful with all of this. Dahil sabi sa salita ng Panginoon, in Isaiah chapter 41 verse 10, na sabi na huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mangamba sapagkat ako'y iyong Diyos. Yun po ang pangako ng Panginoon. At sabi pa na dyan, palalakasin kita at tutulungan, aalalayan kita ng aking matuwid na kanang kamay. Di po ba? Napakaganda. Amen? At ang sabi doon sa, sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, basahin po natin, 2 Timothy chapter 1 verse 7, yung sabi na dyan na, for God did not give us a spirit of timidity. Sa ibang, po kasi, sa ibang version, hindi tayo binigyan ng Panginoon ng takot, para matakot sa mga bagay na ito, kundi the spirit of power, of love, and of self-discipline. Praise the Lord. Ang gusto po ng Panginoon ay tayo po ay magkaroon ng pagkatakot o paglugod sa Kanya. Amen? Dahil yun nga po, yung nauna nating nabasa kanina sa Proverbs chapter 14 verse 26 to 27, na ang taong may takot sa Panginoon ay ang dulot nitong kapayapaan. Amen? May hatid na katatagan sa buong sambayanan. Sabi ko nga, hindi lamang po para sa sarili, kundi para sa pamilya. Amen? At ang maganda pa dyan, ay sabi niya, ang pagkatakot sa Panginoon ay magpapabuti at magpapahaba ng iyong buhay at maglalayo sa iyo sa bitag ng kamatayan. Yun yung sabi niya. So the fear of the Lord, hindi po yung ang fear of the Lord po ay hindi po yung takot sa Panginoon dahil siya ay mapagparusa. Hindi po. Amen? Hindi po ganoon. Kasi, minsan, yung mga ibang tao, natatakot sila sa Panginoon kasi yun nga po, alam nila na mapagparusa ang Panginoon. Pero, ang ironic dito is that, alam nila na mapagparusa ang Panginoon, pero kaya pa rin nilang gumawa ng hindi kaaya-aya sa Panginoon. Amen? Yan, ganun po. Kunyari kapag, di ba, kapag may kalamidad, is saka na lang sila tumatawag sa Panginoon. Kapag may flood o kapag may bagyo, saka na lang sila humihingi ng kapatawaran at nananalangin sa Panginoon. Ganun po minsan ng tao. Amen? Especially those unbelievers. Alam nila na ang Diyos ay nagbibigay ng parusa, lalo na sa mga kasalanan. Pero, yun, gumagawa pa rin sila ng hindi kaaya-aya. And to learn more about the fear of the Lord, to fear the Lord is to hate evil. Parang ito na po yung soma total niya. To fear the Lord is to hate evil. So, ang paglugod pala sa Panginoon is yung hindi ka gagawa ng hindi kaaya-aya sa Kanya. It's about honor. It's about respect. It's about obedience, trust, submission. Amen?
And it means that you have to follow His direction. Dahil nga, nalulugod ka sa Panginoon, di ba? Nire-respeto mo siya at pinagkakatiwalaan mo siya. So kung ano nawa ang leading kung ano sana ang leading ng Panginoon is, you have to follow His direction. Amen? And of course, if you fear the Lord, kasali na po dyan ang pag-worship. Amen? At pagre-recognize sa Kanyang authority sa lahat ng bagay. Amen? Kasi kapag ganito ang gagawin natin, una is that everything comes into order. Lahat po ay lahat po ng mangyayari sa buhay natin, it all comes in order. Ang pangalawa, everything falls into place sa buhay natin. Sa lahat ng bagay at sa lahat ng oras. So, parang pinag-aaralan din po natin dito, parang pinag-aaralan na rin po natin dito ang benefits ng pagkakaroon natin ng fear of the Lord. Amen? Hallelujah. Minsan din meron din tayong kunyari, ang mentality kasi na minsan ng human being is that yung human rights. Parang karapatan ko, may karapatan ako na gawin kung anong gusto ko. May karapatan ako na pagsambahan kung ano ang gusto kong sambahin, parang ganon. Pero sa Panginoon, hindi po ganoon. Hindi po papasa sa Panginoon ang human rights. Amen? Tayo po dapat ang mag-submit. Tayo po dapat ang magsumite sa Panginoon bilang paglugod, pagrespeto, pagsunod sa Kanyang mga kautusan. Amen? Bakit natin kailangan gawin ito? Dahil sabi nga sa salita ng Panginoon, para tayo ay lalago. Amen? Dito natin maaaral na ang paglugod or the fear of the Lord ay importante. Essential. Amen? Na siya rin dapat nating ituro sa ating mga anak. Amen? At ito dapat ang lagi nating alalahanin. Okay? So, it is required for each one of us to fear the Lord bilang alagad ng Panginoon, sapagkat ito po ang isang purpose kung bakit po tayo nilikha ng Diyos. Aside na nilikha tayo ng Panginoon para magpuri sa Kanya, ito rin po, nilikha tayo ng Panginoon para sa ganun ay kalugdan natin ang Diyos, for us to fear the Lord. In Deuteronomy chapter 6 verse 13 to 15. Deuteronomy chapter 6. Sabi dito, fear the Lord your God, serve Him only, and take your oaths in His name. Do not follow other gods. Napakaliwanag po do not follow other gods, the gods of the peoples around you. For the Lord your God who is among you is a jealous God, and His anger will burn against you, and He will destroy you from the face of the land. So kung kanina may mga nabanggit tayo na benefits ng fear of the Lord, ito naman po yung opposite. Yung sabi ng Panginoon na kapag walang fear of the Lord sa atin, yung sabi niya dyan na His anger will burn against you and He will destroy you from the face of the land. At alam ko po, sigurado po ako na walang may gusto nun sa atin, di po ba? Ayan, so hindi tayo magiging matagumpay na Kristiyano pala kapag walang fear of the Lord. We cannot make it even to the end kung walang pagkalugod or pagkatakot sa Diyos. Kaya ito po ay paalala muli para sa atin mga kapatid, dahil kahit sabihin natin na tayo ay Kristiyano at tayo ay nananampalataya, pero may mga instances, may mga panahon na tayo ay nanlamig, minsan humihina at bumababa ang ating pananampalataya, di po ba? Humihina yung apoy ng ating pananampalataya. At minsan, kapag nangyayari yung nakakapag-compromise tayo, ang bunga nagiging suwail, nagkakasala, nawawalan tayo ng respeto sa Panginoon, nawawala din tayo ng tiwala sa Kanya, di po ba? At meron din habang tumatagal nagiging palaban, nagiging, alam mo yun,
lalo na kapag hindi na overcome ang kanyang testing at struggle. Bakit nangyayari ang mga ito? Kasi baka nababaling na yung fear of the Lord. Or nawawala na yung fear of the Lord sa kanyang buhay. Amen? Marami pong mga bagay. Minsan nga tao po ang dahilan kung bakit nawawala ang fear of the Lord. Or maraming bagay ang nakakaagaw ng atensyon natin. Nakakaagaw ng paggalang natin. Ang nakakaagaw ng respeto natin at paglugod sa Diyos. Yan? Maraming bagay yan. At pag-aaralan, matatakol din natin mamaya-maya. So to fear the Lord, sabi ko kanina, to fear the Lord is to hate evil. Alam, sabi din sa Proverbs chapter 8 verse 13. Sige po, basahin natin. Proverbs chapter 8 verse 13. To fear the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance, evil behavior, and perverse speech. Maganda po, basahin ko po sa Tagalog. Ang sabi dito, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo ng kasalanan. Namumuhi ako sa kapalaluan, o kayabangan, o pagsisinungaling at maraming, at ang sabi niya, masamang pag-uugali, sabi pala dito. So, yun nga po, to fear the Lord is to hate evil. Parang yun na yung pinakabuod. Para tayo magkaroon ng, para tayo kalugod-lugod sa Panginoon, ay dapat wag tayong gumawa ng masama, o we have to hate. Ano ba ang ibig sabihin ng hate? Kapag ayaw mo, or kapag galit ka, ay hindi mo gagawin. Or hindi mo, kahit kunyari sa tao, kapag galit ka sa tao, di ba minsan hindi mo pinapansin. Parang ganun po. Ano? And in 2 Kings chapter 17 verse 38, 2 Kings chapter 17 verse 38, may isang version kasi, I think New King James yung sabi niya doon na, you shall not forget, nor shall you fear other gods. Ibig sabihin, huwag po tayong nabanggit natin kanina sa Deuteronomy na jealous God po ang ating pinagsisilbihan. So kapag tayo ay naninilbihan sa Panginoon, dapat wala tayong ibang Diyos na pinagsisilbihan din. Kailangan hindi tayo din yung sabi niya doon na, nor shall you fear other gods. Amen? We are not to fear idols or other gods. Sa Pilipinas, di po ba, ako po kasi ay galing sa North, at meron tayong tinatawag na traditionally idols or images. Yung mga sa may experience sa paganism, ano? Kaya ang sabi po is, dapat wag nating ipalit ang ating Diyos na buhay sa mga images na mga yun, mga idols na mga yun, dahil ayaw na ayaw ng Panginoon. And nowadays, marami din po. Kung noon meron tayong tinatawag na traditional idols and images. Ngayon po meron din, marami din tayong tinatawag na modern idols. Yeah, minsan nga, dahil marami na, yung mga, for example na lang, yung mga celebrity stars. Uso-uso na yung mga BTS, o di kaya yung, di ba? Yun yung mga inang-idol nila, especially sa mga kabataan po ngayon. So, sabi ko din kanina, balikan natin yung sabi ko na, the fear of the Lord, itong paglugod sa Panginoon, kailangan din po natin ituro sa ating mga anak. Okay, kung wala ka pong anak, kung single ka pa, ituro mo sa iyong mga pamangkin, gano'n. Dahil, yun nga, marami po sa kabataan ngayon na ang mga iniidolo nila is yung mga artista, yung mga Korean actors, diba, mga gano'n. Ayan po. At minsan din po, yung nagiging idol natin is yung sarili natin mismo. Aminin man natin o hindi. Minsan nagiging idol din natin yung sarili natin mismo. Na instead na i-worship natin yung ang ating Panginoon, hindi kasi yung self na natin. Bakit? Dahil
yung oras na igugugol sana natin sa pagsamba sa ating Panginoon is sa sarili natin ibinibigay. Di po ba? For example na lang, walang ibang inaasikaso kundi yung sarili natin. Walang ibang ginagastusan kundi yung self natin. Walang ibang pinapakain ng masasarap kundi yung self natin. Kaya minsan sabi ko nga, ang modern idols is minsan yung sarili at saka yung mga ibang bagay pa na created ng Panginoon dito sa mundo. Kaya kapag tayo ay Kristiyano, ay tingnan natin na huwag nating masyadong ipamper yung sarili natin to the point na nakakalimutan na natin ang Panginoon. Minsan sabi ko nga sa mga dalaga ko, huwag masyadong humarap sa salamin dahil yung salamin na yan nakakaagaw ng maraming oras. Lalo na sa ating mga, aminin man natin o hindi, sa ating mga kababaihan. Pero my point here is that being materialism. For example, also, upgrading things or upgrading, kunyari, cellphone na lang, example natin. Meron ka na nga magandang cellphone, pero pag may bagong labas, gusto mo mag-upgrade na mag-upgrade. Ganon, kapag may mga stocks ka na Pero hindi pala natin napapansin na ito po pala ay taktik ng kaaway. Ito po ay technique or trap ng kaaway para sa ganun ay mabaling ang focus natin sa Panginoon. Kinukuha na ng ibang bagay. Amen? Kaya balik natin ulit tayo doon sa sabi ko kanina na minsan ang idol natin is that sarili at saka ibang bagay dito sa mundo. Amen? So instead na ang Panginoon ang ating pagtutuunan ng oras at pansin, hindi na. So let us be aware. Amen? Hallelujah. Sabi nga, makontento na lang tayo kung anong meron. At saka sana yung kailangan natin, hindi yung gusto. Amen? Isa pa is, meron tayong sinasabi na tinatawag na fear of man. Minsan, mas takot tayo sa tao. Yung nabanggit ko kanina na, kunyari, kapag, for example na lang yung boss natin, di po ba? Ako din po ay isang nangangamuhan. Isa din po akong nagtatrabaho sa Singapore bilang domestic helper. At meron din akong amo. At praise the Lord kasi bago ako pumupunta sa amo is that sinishare ko sa kanila yung mga parang I lay all my cards. Ganyan. For example, sinasabi ko na ang tawag nito, lagi akong parang connected ako sa church, parang ganon. So, ang nagiging sign ko, kapag sila yung magiging amo ko, magiging employer ko is that kung willing sila to support. Ganon. Sa unang interview pa lang kapag sasabihin kong ganon na. Kapag okay sila din, yun. So, praise the Lord. Katulad po ngayon sa pagkakataong ito ay binigyan ako ng aking amo ng opportunity na makapunta dito at makapag-fellowship sa inyo. So, ganun po. Balik tayo dun sa sabi ko kanina na fear of man. Minsan, nahihiya tayo sa amo natin. Natatakot tayo sa amo natin na, for example, kahit na magbigay na lang ako ng example. Kunyari, itong anniversary. Tapos, minsan ini-encourage natin, okay, try natin magpaalam sa amo kung papayagan tayo. Pero dahil natatakot tayo, or baka nag-iisip na tayo na hindi na tayo payagan, gano'n. But, ang gusto ng Panginoon is that why not do your part, and then pray, and then God will going to do the rest. Hindi natin alam ang paraan ng Panginoon. Malay natin kapag magsasabi tayo, ay papayagan pala tayo, parang gano'n, Kaya, ang point ko lang dito is that kung paano natin irerespeto ang tao sa mundong ito, kung paano natin irerespeto ang boss natin na nagsasahod sa atin, nagsusulo sa atin, sana ay mas higit pa para sa Panginoon. Amen? Sana mas higit pa sa Panginoon. At saka yung nabanggit kanina ng calamities,
dapat hindi tayo matakot pala sa calamities. Amen? Dahil alam natin, bilang Kristiyano po, alam natin na itong mga calamities na nangyayari is a sign po ito na malapit nang dumating ang ating Savior. Amen? So instead na matakot tayo dahil may bagyo o ganyan, dahil may earthquake, ganyan, instead na matakot tayo, we have to fear the Lord and pray to Him. Amen? And then we have to stand firm in faith. Na kahit na may kalamidad, magsilbi pa rin tayo sa Panginoon. Kahit na anong nangyayari, magsilbi pa rin tayo sa Panginoon. Calamity also stands for example, if you are in trials or struggles bilang nananampalataya. Kapag ikaw ay nananampalataya tapos biglang may problema or bigla kang merong pinagdadaanan. Ibig sabihin po nito is kahit merong kang pinagdadaanan, maganda man o hindi maganda, magsilbi pa rin tayo sa Panginoon. Amen? Dahil nga sa nabasa natin kanina na mga verses na He will be our refuge. Siya ang ating tagapagligtas. Amen po. So, only one fear remains. Amen? Sa lahat ng nabanggit kanina, fear of man, calamities, fear of heights, fear of darkness, all those demonic fears, only one fear remains, and that is the holy fear of the Lord God Himself. So, tularan po natin si Abraham. Siya po ang napakagandang example na kung maalala natin ang story ni Abraham, di ba tinawag siyang isakripisyo ang kanyang anak na si Isaac. Ang ginawa po ni Abraham, sumunod lamang po siya na walang pag-aalinlangan. Sumunod lamang siya. Hallelujah. Hindi siya nagduda, kundi sinunod lamang niya ang Panginoon. Amen? At ganoon din po sa atin. Kapag ka may inuutos ang Panginoon sa iyo, kapag ka tinawag ka ng Panginoon, then ang magandang gawin po is sumunod. Amen? Sumunod sa Panginoon. Pero kung may oras, kasi ganito kasi yan kung hindi tayo sumunod, at kapag kunin na ng Panginoon ang ating buhay, anong mangyayari? Amen? We are all accountable. Alam natin na dahil sa pagsunod ni Abraham, tinawag siyang friend ng Panginoon. Amen? Tinawag siyang friend ng Panginoon. So, if you fear the Lord, you have a great friendship of the Lord. Amen? When you have this great friendship with God, the counsel or the secret of the Lord is reserved for you. I'll just leave these verses na pwede din po natin basahin. Psalms chapter 25 verse 14. This is about yung reservation, God reserves for those who fear the Lord. Even for Proverbs chapter 9 verse 10, it says the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So kapag meron din tayong fear of the Lord, praise God, that's the beginning of wisdom. Amen? In Proverbs chapter 19 verse 23, if we have the fear of the Lord, we have protection. Also in Proverbs 22 verse 4, alam ko po na lahat gusto natin ito. Riches and honor. Everybody is working for riches. Everybody is working and doing their best to gain honor. But when we fear the Lord, ito pala ang technique para mapahaba ang ating buhay. Ito din pala ang technique para tayo ay magtagumpay sa buhay. Luwalhatiin lamang natin ang ating Diyos at sumunod sa lahat ng kanyang kautusan. Amen? At sa mga nangyayari ngayon, lagi nababanggit na malapit na ang pagdating ng Panginoon. So, gawin natin ang ating makakaya. Amen? Let us fear the Lord. Marami pong signs, amen, na darating ang Panginoon. Kaya, pag-igihin po natin ang ating pananampalataya because He will going to bless us. He will going to bless us. Amen? And even if you are, alam niyo, at kapag ito din, ang blessing po ay hindi lamang po nadadaan sa pera at kayamanan, kundi yung health mismo natin. Yan po ang ating kayamanan na hindi mabibili. Amen? Walang katumbas na salapi ang health. So, yan din po ay matatagpuan natin sa Panginoon kapag tayo ay magsamba at kapag tayo ay
manilbihan sa Panginoon. So let us live our lives, continue to be humble, and fear the Lord, obey His commands and do His will, and then be a part of His mandate. Ano po yung mandate ng Panginoon? The work for Him and His kingdom. Amen? So, habang buhay po tayo mga kapatid, huwag nating intayin na tatanda tayo, huwag nating antayin na awanan natin bigsa tayo, antayin na orayan na yung manghihina ng ating tuhod sa tayo manampalataya at saka tayo lumugod sa Panginoon, hindi po. Let us know and understand our priority. Amen? Conclusion po natin is in Ecclesiastes chapter 12, verse 13 to 14. Okay. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Let us take note this one. For this is the whole duty of man. Hindi po half, kundi whole. Ibig sabihin mula nung kinreate tayo ng Panginoon hanggang sa kukunin tayo ng Panginoon, ito po ang duty, ito po ang ating gagawin. Ang paglingkuran ang Panginoon and to fear the Lord. Amen? Hallelujah. So, alalahanin mo, ulitin ko ulit, alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan. Bago manghina ang iyong mga bisig, bago manghina ang iyong tuhod, bago mawalan ng lakas ang parte ng ating katawan, at bago lumabog ang ating mga mata. Amen? Sabi nga, ang pagsisisi ay laging nasa huli. So praise God, maraming salamat po, at may the Lord God bless each and every one of us. Tayo po ngayon manalangin. Maraming salamat o Diyos sa iyong mga salitang nagbibigay ng buhay, encouragement at aral sa bawat isa. I pray, Lord, that may you continue to inculcate all this, all what we have heard from you tonight. That dalangin namin, O Diyos, na tulungan mo din ang bawat isa sa amin na i-apply namin sa aming buhay. Maraming mga pagkakataon po na nakalimutan namin ang aming paglilingkod sa iyo. Pero dahil sa iyong mga salita, Panginoon, na nagbibigay ng encouragement, Lord, sa ngayon po, we commit and say that we will always fear you, O God, and we will obey you, O Lord, in grace and in love. Father, I pray that every soul, Lord, who have heard your message tonight will be blessed, O God, and will continue to serve you until your coming. This is our prayer. In Jesus' name, amen and amen.